Paano naging masama ang kulungan na kaya nitong sirain ang legal na sistema? Dito, pinapaikli ng mga hukom ang sentensya ng mga bilanggo dahil sa kalagayan nila. Hindi ito lihim na pasilidad. Nasa gitna ng Manhattan ang Metropolitan Correctional Center ng New York. Ako si Josh at ngayong episode ng The Infographic Show, ipapakita namin ang loob ng tiwaling kulungan kung saan namatay si Jeffrey Epstein. Noong binuksan ang Metropolitan Correctional Center o MCC noong 1975 ito ang paborito ng mundo ng arkitektura. Malayo ito sa typical na kulungan, may komportabling upuan, muebles na kahoy at walang rehas sa bintana. Tinawag nila itong pagtalon ng 200 taon pero di sinabi kung saang direksyon. Sa pagdaan ng panahon, ang kahoy ay naging konkreto, ang sikat ng araw ay nawala sa malabong salamin, at ang disenyo ay naging sandata. Hindi nag-insulate, kundi nagpapadaloy ng init at lamig ang mga metalikong pader. Sa taglamig, ang mga selda ay naging parang mga freezer kung saan nagyayelo ang pagkain sa sahig. Sa tag-init, naging parang pugon ang mga ito. May mga bilanggo na hirap mag-isip o kailangan magsuot ng maraming damit para makatulog. Hindi ang temperatura ang pangunahing problema nila. Ang MCC ay palaging masikip, isang problemang malawakang kinilala na noon pang 2002. Pagsapit ng 2017, may 776 na bilanggo na ang nakakulong dito, halos doble ng orihinal na kapasidad nitong 449. Noong 2019, mahigit 600 pa rin ang siksikan sa gusaling para lang sa 449 katao. Bukod kay Epstein, sina Joaquin El Chapo Guzman, John Gotti at Bernie Madoff ay nakulong din sa MCC at naranasan ang matitinding kalagayan doon. Sinabi ng British civil rights lawyer na si Gareth Pierce na napakasama ang kondisyon doon at napansin ito ng mga internasyonal na korte. Noong 2007 hanggang 2012 pinigilan ng European Court of Human Rights ang extradition ng 6 na mamamayan ng UK dahil sa alalahanin sa di makataong kalagayan sa mga federal na pasilidad ng US, kabilang ang MCC. Sa huli, sumuko sila sa presyon ng US noong 2012 pero hindi natigil ang pagkondenya sa pasilidad. Noong 2014, kinondena ng Amnesty International, Human Rights Watch at Human Rights Institute ng Columbia Law School ang mga kalagayan sa MCC. Noong taon ding yon, kinondena ni Juan Mendez, dating UN espesyal na tagapag-ulat sa torture, ang kalagayan doon. Mukhang umpisa pa lang yon ng mas malalim na problema. Mas nakakatakot pa ang mga nangyayari sa loob ng pasilidad. Habang nagmistulang impyerno ang buong pasilidad, mas malala ang sitwasyon sa ika-9 na palapag na SHU at sa notorious na 10 South Wing. Dito raw nakakulong si Epstein na mamatay siya. Ito ay nakalaan para sa mga bilanggo na itinuturing na hindi ligtas sa pangkalahatang populasyon o inakusahan ng paglabag sa mga patakaran ng kulungan at nagpatupad ng mas maigpit na mga kondisyon kabilang ng pagkakakulong ng mag-isa. Hindi maganda ang kondisyon ng seksyon ni Epstein. Karamihan ng mga nakakulong sa 10 South mula 2,000 ay Muslim na may kasong terorismo. Namumuhay ang mga bilanggo sa dumi, peste, kulang sa bentilasyon at walang panlabas na libangan. Pinagkaitan din sila ng natural na hangin at liwanag dahil sa malabong salamin. Ang mga bilanggo ay nakakulong ng hanggang 23 oras sa selda, doon na rin naliligo. 1 oras lang kada araw ang libangan nila, minsan wala pa. Ang mga selda ay binabantayan din gamit ang elektronikong surveillance. Bawat kilos, kabilang ang paggamit ng palikuran, pagligo at pakikipag-usap ay minomonitor. Bawat galaw ay binabantayan, bawat salita ay sinusubaybayan. Walang umiiral na privacy. Ang pagsasalita o pagdarasal ay maaaring maparusahan. Napakasama rin ng kalagayan ng mga karaniwang bilanggo sa MCC. Madalas maranasan ng mga bilanggo sa MCC ang maruming selda, peste, kulang sa medikal na pangangalaga, kapabayaan sa kalusugan ng isip at karahasan o pang-aabuso ng mga gwardiya. Noong 2021, pinayagan ng The Associated Press o AP na makapasok sa kulungan ang unang pagkakataon mula nang mamatay si Epstein na may reporter na nakapasok sa pasilidad. Inilarawan nila ang gusali bilang wasak, napabayaan at delikadong tirhan ng mga bilanggo. 2 taon matapos magbukas, nagpapakita na agad ng palatandaan ng pagkabigo ang MCC na malaki ang ipinangako. Lumobo agad ang populasyon nito sa 500 at 39 bilanggo 70 katao higit sa orihinal nitong kapasidad. Dahil dito, idineklara ng hukom na masikip at mapang-api ang kulungan para sa karamihan ng malulusog na bilanggo. Sa susunod na 4 na dekada, lalo pang lumala ang sitwasyon. Nalaman ng AP na sira ang kisame sa kusina, kaya delikado magugas ng pinggan, kaya napilitan ang mga bilanggo gumamit ng paper plate. Numa at kalawangin ang mga tubo at madalas masira, ang ilan ay nasa masisikip na lugar kaya mahirap ayusin. Lumala ang siksikan nang magsara ang ilang housing unit dahil hindi na maisara ang mga siwang ng pinto ng selda na nagdulot ng matinding banta sa seguridad. Kayang abutin ng bilanggo ang sirang lagusan ng pagkain at pwedeng sakta ng opisyal at may mga daga pa.
Sinabi ni Melvin Rodriguez sa The Gothamist noong 2019 na sa gabi, naririnig ang mga daga at nakikita ang mga ipis sa shower. Sinabi ni Ricardo Stewart, isang bilanggo, na may malalaking dagang parang sa imburnal pero parang kasama lang namin sa kwarto. Minsan, ang mga hindi ka nais-nais na kasama ay hindi lang basta nakikihati sa espasyo. Noong 2015 kinasuhan ni Levitt Fernandini ang Federal Bureau of Prisons o BOP dahil nakakita siya ng mga daga sa kanyang kama at gumagapang ang mga ito sa mga bilanggo habang natutulog. Nang makagat siya ng daga noong Enero 2014, hindi na nagulat ang tagapayo ng unit. Ang mas nakakagulat ay hindi lahat ng bilanggo ay nakaranas nito. Sabi ni Fernandini, kapag sirang inidoro, bag lang ang binibigay sa mga bilanggo para doon dumumi at sa unit lang ito. May ilang lalaki ring ginagamit ang shower bilang inidoro. Dahil lumala ang kulungan, binibilang na ng mga hukom ang panahong tiniis doon bilang dagdag kredito sa sentensya. Noong Abril 2021, binigyan ni Hukom Paul Utkin ng Southern District ng New York si Daniel Gonzales ng mas maikling sentensya sa kasong droga matapos niyang ilahad ang magulong buhay sa kulungan. Sinabi niya na kabilang dito ang pagkakakulong sa selda ng 23 oras bawat araw, hindi pagligo ng ilang araw at tuloy-tuloy na impeksyon sa paa. Sa kabila ng lahat ng pagkasira, nagawa pa rin ng MCC na manatiling mahirap takasan. Sobrang hirap na tinawag pa itong Guantanamo ng New York. Ayon kay Joshua Durtel, abogadong taga New York na nagtanggol ng mga kilalang pinaghihinalaang terorista sa MCC, mas malala pa raw ito kaysa Guantanamo kahit hindi patas ang paghahambing. Isa ito sa pinakanakakawasak ng pagkatao na uri ng pamumuhay sa bansang ito. Sa federal na sistema, wala pang nakatakas mula sa MCC New York pero patuloy pa ring sumusubok ang mga bilanggo. Mag-asawa ang nagtangkang i-hijack ang sightseeing helicopter para sagipin ang bilanggo mula lugar ng libangan sa bubong, ngunit nabigo sila. Walang nakalabas bago matapos ang sentensya o may lipat sa ibang detention facility, kahit buhay. Kung nagulat ka sa kwentong ito sa likod ng rehas, siguraduhin i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang malalalim na kwento tulad nito. Kung problema lang ng MCC ay pagkasira at kakulangan sa ayos, sana naresolba na ng renovation. Ngunit ipinakita ng pagkamatay ni Epstein na may mas madilim na suliranin sa likod ng guho ng pader. Hindi sapat na tawaging walang kakayahan ng staff. Laganap ang pang-aabuso, sexual na maling gawain, kapabayaan at korupsyon. Isa sa mga problema ay kulang ang tauhan sa MCC at marami sa gwardiya ay walang sapat na training na nagdulot ng panganib. Noong 2000, isang bilanggo ng Al-Qaeda ang sumaksak sa mata ng gwardiya kaya't bahagyang nabulag ito. Dahil sa laki ng kulungan sa US, normal na rin ang kulang sa bihasang tauhan. Laganap ang suliraning ito sa buong sistema ng kulungan sa US, hindi lang sa MCC. Ang US ang may pinakamalaking populasyon ng mga bilanggo sa buong mundo, tinatayang nasa 1.7 milyong preso. Sa iba't ibang kategorya, sila ay nakakulong sa mahigit 6,000 at 300 na pasilidad. Noong 2020, isa sa 3 posisyon ng gwardiya ay bakante, kaya napipilitan ng ibang staff tulad ng kusinero, guro o nurse na magbantay sa mga preso na tinatawag na pansamantalang pagdagdag ng tauhan. Isang opisyal lang ang humaharap sa 125 bilanggo at nagtatrabaho ng 16 na oras na shift araw-araw sa MCC, lalo na nang lumala ang tagal ng kakulangan sa staff dahil sa bahagyang pagsasara ng gobyerno. Enero 2019, nag-hunger strike ang mga bilanggo nang hindi sila pinayagang dalawin ng pamilya at abogado pagdating ni Epstein sa kulungan. Pagkalipas ng 6 na buwan, kulang pa rin sa tauhan, kaya nag-aalok ang BOP ng 10,000 bonus sa mga correctional officer mula ibang federal na kulungan na lilipat doon. Bukod pa ito sa recruitment incentive na 10% ng unang taong sahod ng bagong gwardiya. Kahit may insentibo, napipilit ang magtrabaho ng 16 na oras ang mga gwardiya, minsan ilang araw pa. Nakatulong ba ang kakulangan ng tauhan sa pagkamatay ni Epstein? Nag-iisa si Epstein nang makita siyang walang malay sa selda kahit bagong lipat lang siya mula sa espesyal na pagmamasid papuntang SHU. Isinailalim siya sa 24 na oras na pagbabantay at araw-araw na psychiatric evaluation matapos siyang matagpuang sugatan at may pasa sa leeg sa kanyang selda 2 linggo bago iyon. Ngunit ang mga gwardiyang responsable sa pagbabantay sa kanya ay wala roon noong oras ng kanyang pagkamatay. Isa sa 2 opisyal na nakasay na magbantay kay Epstein noong gabing yon nang siya ay namatay ay dagdag lang at pareho silang nagtatrabaho ng overtime. Ang isa ay nasa ikalima niyang sunod-sunod na araw ng trabaho. Itinala nila ang 30 minutong pag-check pero ayon sa surveillance camera, natutulog, namimili online at pinapabayaan nila ang tungkulin. Kinasuhan sina Tova Noel at Michael Thomas ng sabwatan at pamameke ng record. Noong Mayo 2021, pumasok sila sa Deferred Prosecution Agreement at umami na sinadya nilang magsumite ng maling record.
Sa kasunduan, nagtapos sila ng 100 oras na community service, tumulong sa investigador at hindi nakulong. Opisyal na inalis ang mga kaso noong Enero 2022 matapos matupad ang kasunduan. Malaki ang ambag ng sobrang pagod ng mga gwardiya sa pagkamatay ni Epstein. Ngunit hindi lang kakulangan ng tauhan ang sanhi ng pang-aabuso, korupsyon at kapabayaan sa MCC, tabilang ang issue sa medikal na pangangalaga. Sinabi ni Levitt Fernandini na hindi pinansin ng mga medical na staff ang kanyang mga hiling sa loob ng ilang araw na magpagamot para sa kagat ng daga kahit na naimpeksyon na ito. Isa pang bilanggo si Marlon Roberts ang nagsabi sa The Gothamist na maliban na lang kung buhay o kamatayan ang sitwasyon, walang agarang medical na pangangalaga. Maaring abuti ng 2 buwan bago matugunan ang iyong request para sa gamutan. Si civil rights attorney Andrew Laufer ay nagsampa ng kaso laban sa BOP dahil hindi agad dinala sa ambulansya ang bilanggo ng MCC na naputulan ng dulo ng daliri sa pinto ng selda. Ayon kay Laufer, ang lalaki ay nakaposa sa bukong-bukong at pulso nang dalhin ng mga correctional officer sa ospital habang dumudugo. Para sa kanya, paglabag ito sa 8th Amendment at sinadyang kapabayaan ang medical na pangangalaga sa MCC. Malaking issue rin dito ang mental health. Noong Pebrero 2018, pinigilan ng British Appeals Court ang extradition ng umano'y hacker na si Lori Love sa US kung saan siya posibleng makulong. Sa alinman sa MCC o Metropolitan Detention Center ng Brooklyn, MDC, si Lori Love ay na-diagnose na may Asperger syndrome at depresyon. Nagpasya ang korte na mataas ang panganib ng kanyang pagpapakamatay kung ma-extradite, lalo na dahil sa kakulangan ng mental health care sa mga pasilidad. Ang MCC at MDC ay mayroon ng humigit kumulang 500 bilanggo na may malalalang sakit sa pag-iisip. Isala ang psychiatrist nila at kakaunti ang psychologist na nagtatrabaho sa kanila. Lumalala ang sitwasyon dahil ang MCC ay maaring magdulot ng pagkabaliw o pananakit sa sarili kahit sa matinong tao. Si El Chapo ang nagplano ng pagtakas niya mula sa 2 bilangguang, may pinakamahigpit na seguridad sa Mexico, ang pangalawa noong 2015. Pagkatapos ay muling naaresto si El Chapo at ipina-extradite sa Estados Unidos upang harapin ang mga kasong may kinalaman sa pagpupuslit ng droga. Matapos ang ilang buwan sa Sampu South ng MCC, sinabi ng mga abogado ng depensa kay Federal Judge Brian Cogan na may kakaiba kay Guzman. Auditory hallucinations, depresyon, paranoia, kawalan ng kakayahang maalala ang mga tao, lugar o pangyayari, madalas na pag-uulit ng sinasabi at minsan nakakalimutan kung tungkol saan ang pinag-uusapan. Lahat ng ito ang mga sintomas na kanilang inilarawan. Maaring sinusubukan ng mga abogado niya na mapagaan ang kanyang kalagayan, pero kung ano ang pinagdaanan niya ay sapat ng patunay. Si Jean Tio Harris, isang kilalang propesor ng agam pampolitika sa Brooklyn College, ang mahusay na nagbuod nito. Marumi, sobrang lamig, walang natural na liwanag, matinding pag-iisa, pati pakikipag-usap sa pamamagitan ng pader ay bawal at ang diaryo ay luma ng 30 araw bago mo makita. Sobrang lihim na pilit pinapakain ng mga tao at napaparusahan ang mga abogado kapag inilalarawan ang sitwasyon ng kanilang kliyente. Maiisip mong nangyayari ito sa Iran o Russia, pero ang gulag na ito ay nasa Lower Manhattan mismo. Bukod kay Epstein, nakagugulat na kakaunti lang ang ulat ng mga bilanggo na nagpakamatay sa MCC sa paglipas ng mga taon matapos mamatay si Epstein. Ayon kay abogadong Ron Kubi sa AP, bagamat karaniwan ng tangkang pagpapakamatay ng mga bilanggo, matagal na mula nang may namatay sa kanila. Mas karaniwan, may ulat ng pagkasugat at pagkamatay dahil sa kalupitan ng mga empleyado ng bilangguan sa mga bilanggo. Noong 2005 nahatulan si Teniente Edward A. Mulrooney, 53 ng ngalubang paglabag sa karapatang sibil dahil sa pambubugbog ng bilanggo. Noong 2003 inamin niyang binugbog niya ang bilanggo habang naghihintay ito ng paglilitis. Habang nakaposas at pinipigilang nakadapa ang bilanggo ng 2 pang opisyal ng bilangguan, nagkaroon siya ng bali sa mata, lungga ng mata at buto sa pisingi dahil sa pananakit. Hindi bababa sa 3 gwardiya ang napatunayang ng abuso sa mga bilanggo. Noong 2016 nahatulan si MCC Officer Riddell Clark Mullings, 54 dahil sa pananakit ng babaeng bilanggo noong nakaraang taon. Mas marami pang pang-aabuso ang tiyak na nangyari pero tinakpan lang ito. Sinabi ng bilanggong si Fabian Morrison sa Gothamist, "Inatake ako ng siraulong opisyal kaya ipinagtanggol ko ang sarili ko. Ako na ang ikapitong bilanggo na sinaktan niya. Sira na talaga ang ulo niya dahil sa militar. Minsan, nauwi pa nga ito sa pagkamatay ng mga bilanggo." Noong Setyembre 2017, nagsampa ng kaso si Andrew Laufer ukol sa pagkamatay ni Roberto Grant, 35 na binugbog hanggang mamatay sa kanyang selda sa MCC noong Mayo 2015. Tinangka ng mga tauhan ng bilangguan na pagtakpan nito sa pagsasabi sa kanyang pamilya na overdose ang ikinamatay niya. Lumabas sa autopsy ni Grant na may blunt force injury siya sa ulo, leeg, katawan at mga braso at binti.
Walang natagpuang bakas ng droga sa katawan niya. Noong 2017 nagsampa si Nicole Morrison, dating asawa ng magnanakaw ng alahas, ng kasong humihingi ng $20 milyong laban sa BOP. Sa huli, sinabi ng hukom na ang pagkamatay ng federal na bilanggo sa blunt force trauma ay malaking kabiguan. Para sa ligtas na kapaligiran, pumayag siya sa 75,000 noong 2022. Walang halaga ang buhay ng tao, sabi niya sa isang pahayag sa MCC. Hindi malayo ang kanyang sinabi, ngunit yun ay simula pa lang ng mas malalim na katiwalian. Noong 2018, inamin ng isang gwardiya ng bilangguan na tumanggap siya ng mahigit $25,000 na cash na suhol para magpuslit ng cellphone, alap at pagkain sa isang mayamang bilanggong Turko. Si gwardiyang si Victor Casado ay sinentensyahan ng 3 taon sa kulungan ayon sa hukom na nagsabing ang krimen ay pag-atake sa sistema ng hustisya. Karaniwan na iyon sa MCC at hindi pa iyon ang pinakamasama. Nobyembre 2021, isinapubliko ng US Attorney para sa Southern District ng New York ang sakdal laban sa mga empleyado at bilanggo ng MCC na nagdulot ng pagkabigla sa sistema ng kulungan. Inakusahan sila ng malawakang sabwatan kaugnay ng panunuhol, pagpupuslit ng kontrabando gaya ng droga, alak, cellphone, pamamahagi ng bawal na gamot at paghadlang sa hustisya. Gaya ng pagkakasabi ng isang artikulo ng Rolling Stone noong panahong yon, ang sakdal ay parang hinango mismo mula sa palabas na The Wire. Kasama sa plano ng pagpupuslit ang mga empleyado ng MCC na nakipagsabwatan sa malulupit na gang sa New York City. Nahuli ang ilang MCC staff na nagpasok ng droga, alak at telepono sa mga bilanggo, kabilang ang miyembro ng mararahas na gang at mga konektado sa Crips. Ibinunyak ng iskema ang katiwalian sa kulungan. Pinakakilala sa kanila si Anthony Harvey Ellison na may 24 na taong pagkakakulong dahil sa pagdukot at pagnanakaw kay rapper Tekashi, 69. Si Sharon Griffith McKnight, Unit Secretary ng MCC, ay nasangkot sa pagpupuslit ng kontrabando kay Ellison habang naghihintay ito ng hatol sa pasilidad. Lalo pang pinalala ni Griffith McKnight ang panggaganso nang sumulat siya sa hukom ng kaso ni Ellison, humihili ng awa para sa tinawag niyang huwarang bilanggo. Ayon sa sakbal, sinubukan niyang impluwensyahan at hadlangan ng opisyal na proseso. Alam niyang hindi talaga huwarang bilanggo si Ellison. Kinasuhan si Joyner ng pagbabanta at pag-uutos sa iba na manakot ng bilanggo para ilihim ang kontrabando sa mga otoridad. Hinatulan si Joyner noong Hulyo 2023 ng 43 buwang kulong dahil sa pagtanggap ng mahigit $70,000 na suhol para magpuslit ng kontrabando at tangkang pagpapasugod ng bilanggo. Si Griffith McKnight ay hinatulan ng 4 na taong probation kasama ang 6 na buwang home confinement. Si Feliciano ay kinasuhan ng wire fraud at hinatulan ng 5 buwang kulong at 2 taong supervised release. Isang hukom ang nagsabing ang MCC ay pinapatakbo ng mga tanga at walang sapat na ebidensyang taliwas dito. 4 na beses napalitan ang punong warden sa loob ng 2 taon sa MCC matapos mamatay si Epstein. Hindi ito palatandaan ng maayos na organisasyon. Si Lamin Andaye ang punong warden ng MCC nang mamatay si Epstein. Inilipat siya sa Northeast Regional Office ng BOP sa Philadelphia ilang araw lang ang lumipas. Noong Agosto 13, 2019, si Marty Licon Vitale ang tinawag para ayusin, pero parang lalo lang lumala ang sitwasyon. Tinampukan ang 1 taon niyang panunungkulan ng malalang paglaganap ng COVID, reklamo ng mga bilanggo sa kalagayan, puslit na baril at pagkamatay ng bilanggo. Nagbitiw siya noong Enero 2021 isang linggo matapos maiwang mag-isa ng staff ang 26 anyos na bilanggo na may mentalidad ng 8 taong gulang sa holding cell ng 24 na oras. Pinalitan ni Eric Williams si Licon Vitale bilang pansamantalang hepe ng bilangguan, isang kontrobersyal na hakbang. Dati siyang namahala ng mga bitay sa ibang kulungan at mahusay niyang pinatakbo ang pasilidad niya. Naging tagapamahala siya ng medium security na federal na bilangguan sa Illinois pero inilipat sa Federal Death Chamber sa Indiana bilang tagapagbitay. Dahil sa 5 beses na mabilis na pagpapalit ng pamunuan sa MCC, naging mahirap ang pananagutan at namayani ang katiwalian at pang-aabuso dahil sa mahina ang pamamahala. Sinabi ni David Patton, Executive Director at Attorney-in-Chief ng Federal Defenders of New York na malaking issue ang kakulangan ng pananagutan. Hindi lang sa MCC kundi sa buong BOP. Ang karanasan ko sa BOP, lalo na sa mga pasilidad dito, ay sunod-sunod ang pagpapalit ng mga warden. Walang mukhang nananagot sa pamamahala ng mga pasilidad na yon, sabi niya sa AP. Pero anuman ang dahilan, malinaw na nabigo ang MCC na panatilihing buhay si Epstein hanggang matapos ang paglilitis. Maring mapanuligsa ang ulat ng DOJ sa kustodya, pag-aalaga at pagbabantay ng BOP kay Jeffrey Epstein.
Nadiskubre nito ang seryosong pagkukulang at pagpapabaya ng mga tauhan ng MCC New York sa kanilang tungkulin. Dahil sa mga pagkukulang na ito, naiwan si Epstein na mag-isa at walang bantay sa selda na may sobrang daming linen sa kama sa loob ng halos 8 oras. Sa kabila ng sinasabing dapat ay nasa ilalim siya ng tuloy-tuloy na pagbabantay, opisyal na idineklara na ginamit ni Epstein ang kanyang linen sa kama upang magbigti. Hindi rin nila natiyak na may kasama si Epstein sa selda na dapat ay requirement ng Psychology Department ng kulungan. Ayon sa ulat, responsable ang mga empleyado ng MCC sa malaking kontrobersya ukol sa pagkamatay ni Epstein at pagkawala ng video surveillance footage. Dahil sa mga problema sa sistema, halos lahat ng kamera sa loob at paligid ng unit ng segregasyon ay hindi nakapag-record ng video. Simula noong huling bahagi ng Hulyo, 2011 at nagpatuloy hanggang sa araw ng pagkamatay ni Epstein. Noong 2021, pansamantalang isinara ang MCC dahil sa mahinang kondisyon, bumagsak na infrastruktura at kulang sa seguridad. Mukhang tuluyan na itong sarado. Itinampok ng pagkamatay ni Epstein ang mga pagkukulang. Ano ang nangyayari sa kulungan na walang bantay? Habang sarado ang MCC, ginugugol ng dating mga bilanggo nito ang buhay sa ibang kulungan. Tingnan kung saan naglalagi ang Mexicanong drug lord at Benito ang selda ni El Chapo. O i-click ang video na ito.